Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You ought to go north, somebody told us, 'cause the air is filled with gold dust, and fortune falls like snowflakes in your hands. Now I don't recall who said it, but we lived so long on credit, so we headed out to find our promised land. Just poor Smoky Mountain farm folk with nothing more than high hopes. So, hi. Ako nga po pala si Aaron Cano. Andito po ako ngayon para discuss sa inyo ang tungkol sa teenage pregnancy. Pero sa pagkakataong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga experience ng mga babae kung hindi ang experience ng mga lalaki. Kung tinatawag natin mga batang ama. Ang usual na sinasabi ng mga tao ay wala daw nawawala sa mga lalaki pag sila ay nakakabuntis. Pero dito sa video na to, malalaman natin kung totoo ba ito at kung ano yung mga masasabi ng mga lalaki, mga batang ama tungkol sa kasabihang ito. Bago ako magsimula, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman tungkol sa teenage pregnancy. Based sa aking napag-alaman, merong 14% sa mga batang kababaihan ang may mga anak na. Based sa record ngayong 2014. At dumoble pa ito na record noong 2002. Bakit nga ba may mga kabataang nabubuntis at patuloy na dumadami? Ang sagot lang dyan ay temptasyon. Kahit alam ng mga kabataan ang kapalit nitong sex, ay still ginagawa nila ito dahil ito sa temptasyon at curiosity nila. At dahil ginagawa pa rin nila ang sex, ay may mga nabubuntis at nakakabuntis. At pag nakabuntis ang isang lalaki, maaring tanggapin na ito at meron din namang mga tatanggi. Dahil sa hindi na pagplanuhan ang pagbubuntis, ay may mga lalaking tumatakas at di magpapakita sa mga babae. Ang mga lalaking tatanggap naman at iti-take ang full responsibility ay matatawag nating mga tunay na lalaki. Kasi kinaya nilang tanggapin ito. Bago ang lahat, matungo muna tayo sa social Catholic teaching. Sa Catholic social teaching naman ay itatakol nito ang sexual ethics. Alam naman nating lahat na ang sex is sacred. Kailangan mo na kang mabasbasan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng isang kasal. Meron akong nabasa tungkol sa mga Amerikano na gumawa ng isang eksperimento. Ang eksperimento na ito ay naglagay sila ng mga Bible sa mga drawers ng isang hotel. At kung nakita ng mga taong ito, ng mga tao ang Bible sa motel, ay mas pipiliin pa nilang basahin ng Bible kaysa sa mag-sex. Ang resulta ay bumaba ang rate ng unplanned pregnancy sa sa Amerika. Sa eksperimento na ito, malalaman natin kung gaano ka-sacred ang sex. Mas napapaisip sila ng mabuti kung gagawin ba nila ang sex o hindi. Andito po ako ngayon para mag-interview at ang pangalan niya po ay Boy. Sige, unang tanong, ano yung naramdaman mo nung unang nalaman mo na nakabuntis ka? Mahirap sa una kasi nakakagulat sa ganitong age. Nangyari na yung ganitong experience sa akin. So mahirap talaga. Pangalawang tanong,
naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng mga tao na wala daw nawawala sa mga lalaki pag sila nakabuntis? Para sa akin hindi kasi ikaw yung anak mo parang dinadala yung dugo mo, parang hindi lang babae ang magkasuffer kundi ikaw kasi kailangan mo rin panagutan yung ganung bagay. Pangatlong tanong, ano sa tingin mo ang nagbago simula nung nagkaanak ka? Nasira yung education ko, yung future ko nawala na, as in wasak na. Anong pakiramdam mag-alaga ng bata sa sitwasyon mo? Mahirap kasi sa age ko to bata pa din ako, so mag-aalaga ako ng bata sa ganitong age, so mahirap na magulo na ganun. Huling tanong, so anong mapapayo mo sa mga lalaki na tulad mo, yung mga batang ama dyan dito sa Pilipinas? Magkaroon ng disiplina, i-enjoy lang yung buhay habang bata pa. Maraming salamat. Sa aking pangalawang interview ay minabuti ko pong tawagan ng aking malapit na kaibigan na si John. Ay, natatago ko sa pangalang John dahil na galing pa po sa malayong lugar. So, unang tanong, John, anong naramdaman mo nung unang nalaman mong nakabuntis ka? Nung nagulat ako, pero nasa isip ko naman, mayaman naman kami. So, kaya ng family ko buhayin yung bata. Ano namang naisip mo nung totoo, naniniwala ka ba sa sinasabi nila na wala naman daw talagang nawawala sa mga lalaki pag sila ay nakakabuntis? Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Basta ako, yung ama, so kailangan ko magulat ng bata. Ano naman sa tingin mo yung nagbago simula nung nagkaanak ka? Nung bago na syempre, yung maraming nilala. Pero sa ili, bumabalik pa rin naman yung dati yung sa sitwasyon. Anong pakiramdam mag-alaga ng bata sa sitwasyon mo ngayon? Actually, hindi ako yung nag-aalaga talaga ng bata. Yung mga katulong namin, so okay lang naman. Ano namang may papayo mo sa mga lalaking katulad mo na batang ama rin dito sa Pilipinas? Huwag nilang gayahin yung ganitong pangyayari kasi mahirap to. Lalo na kung wala kayong pera kasi may hirapan lang yung bata, lalo na ang edukasyon. Sige. Salamat, John. At doon po nagtatapos ang aking At ngayon interview. nalaman na natin kung ano ba talaga ang teenage pregnancy para sa mga lalaki. Napag-alaman na rin natin kung gaano kahirap ang maging isang batang ama. At sana naman ay nakatulong ang mga payo ni Boy at John para sa mga taong mga batang ama o kaya yung mga magiging batang ama diyan sa paligid-ligid dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako nga pa pala si Aaron Cano.